Hello, hello, Gemini Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong mid-November bonus reading para po sa inyong problem solved and manifestations confirmed. So today, Gemini, tayo ay mag-manifest para sa buhay mo. So sit down, let's begin. Inhale and exhale at the center of your reading, your current energy. The Three of Swords. Interesting. Mamaya pag-usapan natin to kung ano ibig sabihin yan. In the area of what's blocking your manifestations and problems, the Strength card. Beautiful. In the area of what you need to do, you have the Seven of Wands. Beautiful. In the area of what you need to focus on, wow, the Nine of Cups. Alam mo na, Gemini, kapag lumalabas po si Nine of Cups, eto na yung moment mo to make a wish because garantiya, ibibigay yan sa'yo ni Nine of Cups. So mag-wish ka na. Wish granted is for you. In the area of what's coming in, you have, wow, Eight of Wands. Beautiful. In the area of your divine messages, meron po kayong King of Wands. In the area of your fortune, you have the Nine of Wands. Beautiful. 9-9, meron ka daw dapat i-release. So mamaya pag-usapan natin kung ano yung mga dapat mong i-release this time, Gemini. In the area of your near future, wow, Magician card, manifestation card appears. Napakaganda po, meron kayong manifestation coming true. At ang missing puzzle piece, ano yung pinakakulang na ingredient sa buhay ni Gemini this time para ma-solve na ang problema at makuha ng minamanifest. Ito po yan, mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, thank you muna mga Gemini sa inyong mga donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po. Yan lang yung tanging paraan po para supportahan nyo ako every time na meron tayong free reading for Gemini dito sa ating channel. So thank you po sa tuwing hindi po kayo nag-i-skip ng ads. So, at the background of your reading, you have the Death card. Ooh, nakabaliktad. So, nakita ko rito hindi ako nagbabasa ng reverse Geminis. But since naka-reverse ito dito, kitang-kita ko yung hindi mo kahandaan na bumitaw o magbago o mag-transform. It feels like meron kang dapat putulin na o tigilan na or hayaan ng matapos. Pero parang ikaw nag-cling ka pa at ayaw mo pa siyang matapos. Because Death card, pag ito ay nakadiretso, Death card is all about transformation, ending something, and embracing something new. Pero dahil nga naka-reverse ito, nararamdaman ko this is really a special message. Ito ay nag-encourage para sa inyo, Gemini, to accept that it is done. I-accept mo yung mga bagay na tapos na, yung mga bagay na talagang hindi na masasalba pa, yung mga bagay na alam mong hindi na parte ng present life mo at ng future mo. You need to see the truth. Tingnan mo pagkatapos niya, Justice card. Kailangan daw malaman agad talaga ang katotohanan para makapag-move forward na sa life. Transformation is inevitable, so bakit mo daw pinipigilan ang sarili mo? That's what I'm hearing. At the center, you have the Three of Swords. Yes, meron ka pang hindi nakakalimutan from the past. Narinig ko dito, may delay eh. Parang meron kang pinapatagal na once and for all dapat nang tigilan or dapat ng sukuan in order for you na talaga makapasok na yung mga bagong bagay sa buhay mo. With the Three of Swords here, you are being advised, Gemini, to move on. Alam daw niya masakit yung dinaanan mo from a past experience, pwedeng sa lover, sa trabaho, sa negosyo, sa pangarap. Meron kang rejection or disappointment or painful experiences na hanggang ngayon dala-dala mo pa rin. At hindi mo pa matanggap sa sarili mo that it happened. And now with the Three of Swords, panahon na para maghilom ang dapat maghilom. Panahon na para ikaw ay mag-take on the next chapter. Kayo po yung pinapaalalahanan, Gemini, ng yung spirit guides to end something and begin again. No? Huwag ka daw matakot magsimula ulit. At huwag mo na daw panghinayangan pa yung mga bagay na tapos na. Okay? The Three of Swords, clarify natin to. But first, Gemini, since ito po ay manifestation reading, isulat mo naman sa baba kung ano yung mga manifestations mo. Time mo na to. This is your moment to write it down sa ating comment section kung ano yung mga minamanifest mo.
it will happen. Okay? I manifest this, I manifest that. Talagang writing it down will make it happen. Okay? Three of Swords. The Devil card. Yes. Wow, talagang meron kang tanikala. Meron kang nagabind sa'yo at pumipigil sa'yo para mag-move on. Either itong taong ito ay very, very toxic, manipulative, or ginagaslight ka, or siya yung uri ng taong pinapaikot-ikot ka at pinapalabas niya na ikaw may kasalanan. Kaya parang ramdam ko yung guilt, rejection, regrets, no? May mga kinikim-kim ka and this person is really talaga namang dapat mo nang bitawan. Maaari ding ito yung mga pagkakataon o sitwasyon sa buhay mo na para bagang sila yung rason ko bakit hindi ka makapag-move on. You're telling yourself, hindi ko kaya mag-isa nang wala ito. Or you've been telling yourself na hindi ko kayang magsimula ulit o hindi ko kayang maging independent, hindi ko kayang umalis nang wala itong mga to. So, feeling ko nasa isip mo lang yan. If you could just tell yourself na I can be a bigger person kahit bitawan ko to, no? Sa panahon na para putulin yung mga bagay na alam mong masakit na at talagang humihila sa'yo pababa. End it para magkaroon ka na ng bagong simula sa buhay mo, okay? Kayang-kaya mo yan. In the area of your blockages, you have face inner demons. Oh, harapin mo yung mga kinakatakot mo. Harapin mo yung mga iniiwasan mo. Meron kang iniiwasan meron kang ine-escape na sensitive topic para sa'yo, pero kakaiwas mo daw, lalong tumatagal yung pain, lalong tumatagal yung problema. So make sure ikaw ay haharapin na yan once and for all para makabitaw ka na. Addiction, compulsive need despite negative consequences, get support and therapy, healing, liberation support. Meron kang ginagawa or meron kang inaasikaso this time, Gemini, na sobra-sobra na. Hindi na healthy for you. For example, sobrang galit, kaya sobrang pag-inom, sobrang panonood ng K-drama, pwede rin, or sobrang paglayo, yung laging umiiwas. Addiction din yan Parang nakakasanayan mong gawin ng isang bagay na nakaka-impede o nakakabagal sa'yo. So, make sure na yung mga bagay na ginagawa mo in moderation and make sure na ikaw ay malakas ang loob mo na labanan yung mga alam mong hindi na para sa'yo at sumisira sa magandang andar ng direksyon mo. In the area of what's blocking, you have the Strength card. Huwag kang bumitaw. Some of you, mabilis na sumuko, mabilis mag-quit, mabilis mag-walk out, mabilis madala sa sinasabi ng iba. Sabi rito ng yung spirit guides, magpakatatag ka. Stand up and fight for your dreams. And harapin na yung dapat magbago. Harapin na yung mga dapat maputol at layuan na once and for all. With a strength card here, kayo po yung pinapayuhan ng yung spirit guides na maging matapang, na harapin ko ano man tong painful experiences na lagi mong iniiwasan. Sabi mo, ayokong pag-usapan, ayokong harapin, napapapikit ka pa minsan kapag naiisip mo siya. Pero now is the right time for you to be strong and defend yourself and prove to this person o sarili mo man to na kayang-kaya mong makaalagpas dito. With your experiences in the past, kayang-kaya mo yung talunin at kayang-kaya mo yung solusyonan. Okay? Marami ka na daw pinagdaanan, marami ka nang tiniis, marami ka nang napagtagumpayan sa buhay. Alam ng yung spirit guides na kayang-kaya mo tong pagtagumpayan din. So, kung ano man yung rason ng yung heartbreak this time, Gemini, sabi na yung spirit guides, kayang-kaya mo yan. Laban pa, tapang pa, tiis pa, magtiyaga pa, at panindigan mo yung mga desisyon mo. Kung kailangan ng putulin. Okay? O kailangan na ihinto para makapag next chapter ka na. Strength card, the Knight of Pentacles, yes. Ngayon, tiyagain mo daw, Gemini, ang pagkilos mo in your progress, moving away from this. Huwag ka daw magmamadali, huwag mo daw pipilitin ang sarili mo, lalo't higit kung hindi mo pa kayang mag-drastic change. Pero here, ang importante daw, humahakbang ka, Gemini, palayo, away from these painful experiences at para sa ikakabuti ng buhay mo. Okay lang kahit paandap-andap ang kilos mo. Basta umaandar ka. And you are really willing to move on at umandar ang buhay away from this pain. Kaya importante talaga maghilom ka
at magpakatatag, and also stick to your plan, stick to your goals, okay? Nakita ko rito na huwag mo agad susukuan ng isang bagay porke mahirap, porke nakakatakot, or baka maulit yung past na nangyari. No, sometimes pag nakahilera naman yung plano mo at talagang nakatuto ka dyan, it will still be fruitful para sa'yo. Okay? Siya nga pala, Gemini, sa po kayo nanonood ng ating reading today, comment down below. Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nag-e-enjoy ng ating special reading for you. In the area of what you need to do, the 7 of Wands, you need to defend your position. You need to defend your action. Kung ano man tong iiwanan mo, lalayuan mo, puputulin mo, tatapusin mo, kailangan talaga panindigan mo yan. Sometimes, you need to defend yourself and explain to the people na importante sa'yo. Pero hindi mo kailangan mag-explain sa lahat. Piliin mo lang yung mga taong kailangan makaunawa sa iyong desisyon. Pero yung ibang tao na wala naman talaga silang saysay sa buhay mo at mga epal lang, you don't need to explain to them. Ang importante ikaw, alam mo yung gusto mo, alam mo yung ayaw mo, alam mo na yung ihihinto mo para magkaroon na ng growth ang buhay mo. Nakita ko rin dito panahon na para magkaroon ka ng balakid from this toxic people or from this endeavor na nakakasira sa growth mo. Panahon na para mag-impose ka ng boundaries and tell no to them, most especially pag alam mong hindi na sila healthy to be around with. Okay? Nakita ko rito na mind your own business. Sarili mo muna pagtuunan mo ng pansin at huwag mo nang isipin pa yung sasabihin ng iba. Okay? Clarify natin yan. 7 of Wands. Oops, lumipad. You have the Empress card. Yes, it's all about you creating something new. Buuin mo yung pangarap mo, asikasuhin mo yung pinagkakakitaan mo, yung negosyo mo, trabaho mo. Yun daw ang importante ngayon. Kung ano yung magpapalago sa buhay mo more than anybody else. Nakita ko na kung gaano kahalaga sa'yo yung bagay na ito, kaya i-prioritize mo daw ito. Another message ko rin natin kasi tumalon siya, the 6 of Pentacles. Yes. Sinasabi sa iyo ng yung spirit guides, panahon na para i-revisit mo yung equal give and take. Sometimes you feel na para napaka-unfair ng ibang tao. Most especially pagdating sa mga mahalaga sa iyo na binubuo mo, pangarap mo. Kaya ngayon, panahon na para stand up for what you think is right. Pag alam mong unfair yung treatment, panahon na para magsalita at punahin. Because nakita ko rito, you are now prioritizing the valuable things in your life. Pamilya, trabaho, future, ipon, passion project o negosyo. Kung ano man to mga mahalaga sa'yo na gusto mo magkaroon ng magandang bunga, alam ko na gagawin mo yung karapat-dapat na paraan. And ayaw mo nang mag-settle sa less. Ayaw mo nang mag-settle sa kakarampot. You are now ready to stand up for yourself and fight for what you think is right. Good for you. In the area of what you need to focus on, the 9 of Cups. 9 of Cups is all about your wishes, your goals, your happiness, your attainment, yung contentment at satisfaction sa buhay. Yun daw ang kailangan mag-focus ka this time. Sabi ko nga sa inyo kanina, you really need to put a lot of your time sa work, sa mga bagay na importante sa'yo, sa mga kine-create mo. Kine-create mong tagumpay, pera, negosyo, trabaho, whatever it is na pinaghihirapan mo this time. Alam ko yan yung katuparan ng pangarap mo. So you need to focus on this. Sabi na yung spirit guides, kailangan din daw ikaw ay aligned sa pangarap mo. Kasi marami sa inyo may pangarap, may gustong maganap. Pero ang tanong, meron ka bang ginagawang hakbang papalapit sa pangarap na yun? For example, you want to matanggap sa isang job sa Saudi. Pero ano yung mga steps na ginagawa mo para makarating ka doon? So, are you doing this alignment? Hindi pwedeng pangarap lang. Kailangan daw may kilos ka to reach that dream. Okay? Kailangan align ka and ready ka to transform. Kung ano yung kinakailangan baguhin sa sarili, sa sitwasyon, para maabot yung pangarap, do that. Okay? So, huwag katakutan ng pagbabago, huwag katakutan ang pagkatapos kasi meron pang mga bagong bagay na papasok sa'yo. 9 of Cups. The Ace of Cups. Yes, follow your heart. Napakasimple na to. Follow your happiness, follow your bliss. Kung diyan ka maligaya, kung yan ang pupuno sa'yo, kung yan ang magbibigay sa'yo ng saysay, isugod mo, ilaban mo.
Huwag ka matakot na tapusin yung isang bagay na alam mong hindi ka na doon masaya, hindi ka na doon fulfilling, no? Now is the right time for you to really shine your heart, shine your life with the things na gusto mong makomit at makamit, commit and commit, no? Para sa buhay mo. So congrats po. In the area of your what's coming in sa buhay mo, you have the Eight of Wands. Narinig ko meron do darating sa'yo na magandang balita this time in the middle of November moving forward. Ang tabayanan mo, mabilis ito eh. Mabilis na resulta, mabilis na development. For some, narinig ko mabilis na announcement. I don't know why. Meron ka inaasikaso na akala mo matagal pa siya, pero magugulat ka na lang na darating siya. So, this is really a gift for some of you. A quick resolution, a quick decision. Either halimbawa meron sa'yo mag-offer ng something, tapos bigla-bigla mo siyang tatanggapin kasi gusto mo ng distraction or gusto mo maging busy away from this pain, kaya lalarga ka and you're gonna have this new adventure. Sabi na yung spirit guides, this time around, dapat daw ikaw ay receptive, no? Mag-focus ka daw sa mga bagong gagawin because dyan daw nakasalala yung mga bagong opportunity na maaari mo makuha this time. Okay? The Eight of Wands, clarify natin. The Hermit card. Yes. Hermit card, the answers are coming. Mabilis darating yung mga sagot sa mga tanong mo. Kung itong mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, you don't know what to do. Bibitawan ko ba? Diretso na ba ako? Mag-move on na ba ako? Anong gagawin ko? Marami kang questions. Pero sa pagdating ng bagong blessing na ito, lilinaw sa'yo kung ano yung mga susunod mong dapat gawin. So, kung ngayon ay naguguluhan ka, naiirita ka, natatakot ka, huwag kang mag-alala. Darating sa'yo ang isang magandang balita na magpapalinaw sa iyong direksyon. So, don't worry. Like mo na to, i-claim mo na tong energy na to because it will come true para sa'yo. In what's coming in, rejuvenating rain, clear the past, heal the present. Yes, ito yon, ini-embody niya yung ating core energy. Paghilumi na daw yung past at para magkaroon ka ng mas magandang present time mo. So, forget na the past. Let go of what happened. Forgive yourself also para makapag-move forward ka na makapagsimula ka ulit. Now, the message, taking shelter, the answers are within. Yes, sinagot din natin yung sinabi ko kanina. Kapag dumating na yung magandang blessing na ito, lilinaw sa'yo ang lahat at marirealize mo na yung tamang sagot sa mga tanong mo. Na parang, ito pala yung gusto sa akin ipagawa ni God, hindi pala yun. So, lilinaw ang lahat for you in the near future. So, congrats po. In the area of your divine messages, you have the King of Wands. King of Wands here is telling you, stick to your vision. Meron kang pangarap, meron kang gustong abutin, meron kang goal. Kailangan daw nakatutok ka dyan at patuloy kang manalig sa magandang bunga ng desisyon na yan or ng vision na yan. Some of us, maraming pangarap, maraming gustong gawin, pero konti lang ang may lakas na loob na isabuhay yon. For example, pangarap mo maging singer. If that is really your dream, gagawa ka ng paraan hanggang sa maging singer ka. So, what are your plans this time, Gemini? Ano yung mga plano mong konkreto? Mga planong talagang may solid na pundasyon at kayang-kaya mong gawin. Narinig ko rin dito, maging matapang ka in your approach with your dreams. Hindi pwedeng atras-abante, hindi pwedeng nalilito, hindi pwedeng laging takot. Because if you're laging takot, paano mo ma-accomplish o paano mo mabibring down in your reality itong mga pangarap na ito o vision of these dreams. Okay? Narinig ko rin dito sa ma-view, you need to be a leader of your life. Maging ikaw yung CEO ng buhay mo, kumbaga. Ikaw yung dapat yung may control, ikaw dapat yung nagde-decide at hindi ka nag-sway na lang sa sasabihin ng iba or madali kang ma-push ng ibang tao. Kailangan ikaw, alam mo yung gusto mo, papanindigan mo siya, aabutin mo. Okay? The King of Wands. The Eight of Pentacles. Meron ka daw tinatrabaho this time, Gemini. I don't know why. Meron kang inaasikaso, maaring back and forth ka na dito, nakakapagod sa ma-view, simot na ang pera, kakaasikaso dyan. Or halimbawa, meron kang pinapaayos na bahay, pinapaaral na anak, may nilalakad ka ng papeles for your career, meron kang inaasikasong
move, no, sa career mo, sa buhay mo, sa kaperahan mo. So kailangan daw talaga nakatutok diyan at matapang ka hanggang sa makompleto mo siya, parang ganyan. So kung ano man yung hirap daw na dinadanas mo this time, temporary lang yan. So relax ka lang, okay? In your divine messages, you have luck is on your side. Yes, yung swerte daw nasa sa'yo this time. So napakaswerte mo sa oras na ito. Your commitment is being tested. Yes, kailangan talaga aligned ka. Sabi ko nga sa inyo, commit and mag-commit ka para makamit mo yung mga bagay na gusto mo at magalak ka sa good outcome. So, tinetest ka lang daw ng universe kung hanggang saan mo dadalhin yung sarili mo para lang matupad ang mga pangarap. Kung kailangan talaga mag-transform, you need to transform. Kung kailangan putulin yung isang bagay na tapusin na at i-let go na, gawin mo so that maging ready ka nang yakapin yung mga bagong bagay. In your fortune, you have the 9 of Wands. Yes, tinetest ka lang ng universe. Alam ko na marami ka ng pinagdaanan. You are now a wounded warrior. Marami ka ng naranasang sakit, rejections, disappointment, heartache. Pero sabi dito, hindi ka susuko, hindi ka bibitaw. Ano? Laban pa, sugod pa, one more chance pa, one more chance. At nakita ko rito na yung isa pang laban ulit. Isa pang try, boom, doon ka magwawagi. Doon ka makakakuha ng magandang sagot. Kaya ilaban mo pa yan, huwag mo sukuan, okay? Clarify natin. The 9 of Wands. 9-9 kanina, explain ko lang, nakalimutan ko. 9-9 in angel number, that is release. Meron ka daw talagang dapat pakawalan, bitawan, ma-realize na hindi na para sa'yo. Ito yon with a death card. Meron ka pa rin kinakapitan daw kasi. Natakot kang bitawan. Maybe because you're afraid to fail, you're afraid of the uncertainty. But this time around, meron ka talagang dapat nang ihinto na hindi na parte ng buhay mo moving forward. So you need to figure that out this time para makapasok ka na sa total transformation ng buhay mo. Okay? The 9 of Wands, the 10 of Cups. Yes, wow. 10 of Cups is ultimate happiness. Fortune after difficulty. So kung dumanas ka ng hirap, pagod, kayod, sobrang gapang, no? Huwag kang mag-alala. Meron niyang kapalit na magandang bunga, magandang resulta. Either, sabi mo, try pa ako, isa pa, one more chance, one last chance. Biglang pagpasa mo, boom, sa'yo binigay, no? So talagang swerte after your difficulty. So congrats po. I-claim mo na to, Gemini. Ang swerte pagkatapos ng hirap ay makukuha na this time. So congrats po. Like mo na to, like, claim, claim, claim. In your fortune area, you have Torch, spiritual development, enlightenment, awareness, and understanding. Yes, talagang lilinaw ng isip mo sa mga bagay na dati puro uncertainty at tanong. Ngayon, everything now is clear, everything now is talaga namang maayos at dire-diretso na, kumbaga. You have gone an exciting event. Yes, sabi ko nga sa inyo kanina, nakaramdam ako kanina ng para merong magandang balita or announcement para sa'yo. So, you are now entering an exciting event sooner. Another message you have, success. Congrats po. May tagumpay ka this time. And valley, deep personal strength and peace that assures success. Yes, ito yun. Strength mo. Ang iyong katatagan magdudulot sa iyo ng tagumpay. Kaya huwag kang bibitaw. Kapit lang. In your near future, eto ka, wow, malapit na malapit lang to. Pwedeng a day after or after a week, after a month. Meron kang magician card. May manifestations po kayong makukuha this time. So congrats po. Palakpakan for Gemini and congrats. There will be this major manifestation coming in. So sabi na yung spirit guides, take action. Make a big move. A bold move. Para sa katuparan ng gusto mo at pangarap mo. Narinig ko dito, ready ka na. You have the enough tools, experiences, ability para simulan yung mga bagong bagay sa buhay mo. So don't be afraid. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba because kayang-kaya mong dalhin sa lupa lahat ng pinapangarap mo. Because this is your time. Okay? Narinig ko, panahon mo na. Panahon na para magbago. Panahon na para pasukin yung mga bagong level ng buhay mo. Magician card, the 5 of Swords. Yes, huwag ka matakot. Sabi ko nga sa inyo, huwag ka mag-dwell sa negativity. No? If you have the courage, if you have that bold belief na kaya ko to, magagawa ko to, you will win it. 5 of Swords is winning at all cost.
no? So kung naniniwala ka na para sa akin to, kailangan ko makuha to, kailangan ko makamit to, you will do everything just to get that, 'di ba? So manalig ka sa skills mo, manalig ka sa manifestations mo, it will come true. Kaya lumaban ka. Wag puro negativity, wag puro kaba or alinlangan. Just fight for it, okay? In the area of what's missing, kung ano man daw yung kulang na ingredient sa buhay mo, Gemini, para ma-solve na yung problema at makuha na yung minamanifest mo, the Six of Cups. Sabi na yung spirit guides, bitaw na sa past. Yun daw yung kulang sa'yo. Because Six of Cups is a card of nostalgia. Mga bagay sa past, whether past job, past experience, past lover, past person, na hanggang ngayon kumakapit pa rin sa'yo o hindi mo kayang i-let go. Kaya ka nasasaktan kasi umaasa ka pa rin sa mga bagay in the past. Na halimbawa, past na pangako na iniisip mo, ay baka bumalik din yun, ay baka para sa akin talaga yun. You're still this desperate person at frustrated ka na kakabalik doon. Kahit alam mo naman na wala ka ng aasahan. You need to let go of the past. Okay? The Six of Cups. Narinig ko rin dito, bigyan mo naman ng regalo ang sarili mo. Palayain mo daw ang sarili mo. Some of you needs to forgive yourself. Patawarin mo na ang sarili mo sa naging parte mo sa mga nangyari. Alam ko marami kang regrets na parang sana ganito ginawa ko, sana ganito sinabi ko. Pero past na yun eh. You need to really reconcile with what happened and move forward. Six of Cups. The Ace of Swords, yes. Ace of Swords, kailangan talaga labanan yan at magkaroon ka ng kaliwanagan sa isip mo na, okay, past na siya, move on na ako, tara nating, alis na tayo, no? So, you are having this, hindi lang basta maliwanag, kundi magaan na pakiramdam. Na kung ano man yung mga naganap, you'll be able to say and tell yourself na, okay na yun, past na yun. Ang importante natuto ako. Kahit anong nangyari, kahit hindi pa siya nag-sorry sa akin, kahit na walang humingi ng tawad sa'yo, okay na yun. Sige, move on na ako kasi ikaw lang naman daw yung nagpapabigat sa sarili mo eh. If you could just release and move forward and accept what happened and just focus on what makes you happy and focus on your dreams, mas magiging makabuluhan ang buhay mo without inviting yung negative energy ng mga taong dapat nasa past na. Dapat tuldok na yun, nasara mo na, nakandado mo na, napadlock mo pa, no? So, make sure na yun ang ginagawa mo this time. Kung gaano man kaliit o kalaki yung problema in the past, na hanggang ngayon idala-dala mo pa rin, if you want to be successful at makuha talaga yung minamanifest mo, learn to withdraw from the negative things na nangyari before. Start again. Treasure your present life and be hopeful para sa future. Yun ang kailangan mo this time. With a grand transformation here, makakaasa ka, Gemini, that yung mga mangyayari mula ngayon in the future, magaganda. There are better things, bigger things para sa'yo. Kaya huwag ka nang manghinayang pa sa past, huwag ka nang pabalik-balik doon. And always tell yourself, I need to cut na, i-end na yon para magsimula na yung bago. Okay? So napakagandang problem-solving manifestations confirm po para sa inyo. Manifestation dusts para po sa inyong lahat. So after watching this video, your problem is solved. Your manifestations will be coming. So congrats po sa inyo. Gemini, thank you again for watching hanggang dulo. Saan po kayo nakaresonate, comment down below and I'll be reading your messages. I love you. This has been James for James Starter PH. God bless everybody.